nagpapasalamat dahil napili niyo ako bilang isang guest dito sa programa niyo. So sobra akong nagulat nung nag-text sa akin si Ma'am Linces from Net25 na kung pwede Yes, daw akong interviewin. So yes. sabi ko sa sarili ko, abay hindi na lang pala pang dito sa amin ang life story ko. Ayan, kaya laking pasasalamat ko po na na-feature ako dito sa programang Ngiting Tagumpay. Yes, ma'am. Maraming salamat ka, Ma'am Karen, din also po sa pagpapaunlak. Kasi dito po sa Ngiting Tagumpay, we really feature, sabi nyo nga po, hindi nyo akalain na pwede kayong Yes, lumabas dito. Pero yes dito po po. kasi sa Ngiting Tagumpay, ma'am, we really highlight those, from survival to success. Napaka-importante po sa amin na marinig din ng ating mga fellow Filipinos na huwag po silang paghinaan ng loob at bagkos Yes, magkaroon sila ng inspiration na makita nila yung iba't ibang Filipinos and Filipinas na nagbibigay din naman din ng nagkaroon ng problema or challenges, but in spite of all that, we're able to move on and yes, realize that exactly. these setbacks will really can be just a challenge and can make them Yes. successful. So napaka-excited po namin lahat po na nakatutok sa atin. We are on live on Net25 YouTube page po, and of course sa ating Radio Agila page para marinig ang inyong story, Ma'am Karen. Ayan, Yes, sige po. ma'am, yes. Thank you and it's my pleasure po. No problem, ma'am. Sige po, ma'am. Let us know nga. Tell us a bit about yourself po, Ma'am Karen. From Paratong Vegan City, Mm. Ilocos Sur. Yes, ma'am. So from vegan pala kayo, no, ma'am? So Yes, we're yes calling po. po all the way from vegan. Nasa vegan po kayo ngayon, tama? Yes, ma'am, yes po. Right. Okay, ma'am. Kasi ang team ng ating ano ngayon is from survival to success. So, we really want to hear from you, ma'am. No, alam ko po, syempre nabasa ko po ng kaunti ang inyong profile. And of Yes, course, ma'am, pero thank maganda you. pa rin po na marinig mula sa inyo kung ang inyong napagdaanan and how you were able to overcome these setbacks po, no? Tama po ba, Ma'am Karen, na noong 2007, isa po kayong general clerk. Simpleng trabaho, sapat lang para makaraos at may Yes, madalang yes, pagkain sa ma'am. table. Pero tingnan nyo naman po kayo. Exactly po. Hayaan ko na po kayo ang magkwento niyan, ma'am. Yes, ma'am. Year 2007, so right after my graduation, I've worked at RKT Marketing as general Mm. general clerk, and that was my first job. Pero isang taon lang po ako nagtrabaho sa nasabing kumpanya dahil hindi nagtagal ay bumuo na po kami ng pamilya. At You started as a general clerk, pero yes, 2008, yes, ma'am. naging nabuntis po kayo Yes naging po. nanay. I see. Yes, Yan po yan. ma'am. Diyan po minsan tayo nagkakaroon ng di ba? Yung nahati yung ating kalooban. Ano bang uunahin Yes. natin? Ang trabaho or ang pagiging nanay? Opo. But still, mga kangiting tagumpay, minsan, dumadanas din tayo kung saan kailangan nating mamili. Kasi of course, yung anak natin may mga Yes, pangangailangan, yes, ma'am. kailangan natin ng Yes, ma'am. trabaho. Naranasan Mhm. niyo po ba yun, Ma'am Karen? Yes po, many times po. So ano po yung naging pinakamalaking pagbabago? Since sabi niyo after 1 year lang po, nagkaroon na kayo ng, after 1 year being a general clerk, nagkaroon po kayo ng anak. Ano po yung adjustment niyo at that period, during that 1 year na nagkaroon po kayo ng pamilya? Yes, ma'am. So, well, marami pong pagbabago sa Mhm. priorities. Yes. Dahil nung wala pa kaming sariling pamilya, ma'am, I mean, hindi pa kami nakabuo ng pamilya, mga magulang at kapatid ko pa ang priorities na tinutulungan. Pero nung nanganak na po ako, kailangan ko na ring i-priority ang pangangailangan ng anak ko. Yes, opo, So, syempre, opo. doon po talaga nahati yan, ma'am, eh. Yes, Sometimes yes, talaga, Ma'am ma'am. Karen, tama po ba yung Yes, ma'am. priorities and Yes po. pangangailangan ng anak natin kasi Yes, syempre, ma'am. bagong panganak pa lang po kayo, Mhm. yung naranasan ko din po kasi yan, syempre yung pagiging ina or at the same time, kaso at the end of Yes. the day, we need to work, eh. So, di ba po, bago po Mm. kayo pumasok, di pa po,
after niyo pong manganak, so nag-resign po kayo sa general clerk, tama po? Yes, So yes, after a ma'am. few months, So, ma'am, nag-work na po ba ulit kayo? yes, ma'am. So, bale, almost 2 months pa lang si baby noon. Dahil sa eagerness kong makapag-ipon, I've worked at drugstore as a pharmacy assistant. So, more than 4 years po akong nagtrabaho doon. Dahil hindi sapat ang sahod sa araw-araw, bali, alam niyo po bang ginagawa ko? During break time, nagma-manicure, nagpe-pedicure ako sa mga kasama ko inside the stock room para hindi ako makita. Kasi sayang din po yung extra income. Nagre-reband din ako, ma'am, during my day off. Umaabot ako ng hanggang ilang customers sa isang day off. Kaya hanggang madaling araw na rin akong natatapos. Then kinaumagahan, balik duty na naman sa drugstore. So, I have no enough time to take a rest. Ganun po palagi ang routine ko sa buhay. Well, nakakatuwa naman po na gusto ko lang na-curious lang ako 'no, Ma'am Karen. So, Yes, 2 ma'am. months after you gave birth, then nag-work Yes, kayo as a yes, ma'am. pharmacy assistant. Hindi po Yes ba kayo po. nagkaranas ng mga tinatawag nating baby blues? Usually kasi ma'am, ganun po 'yan, eh, 'pag bago po tayong Ilang beses, ma'am. 'di ba Ilang na beses din opo. po. Mahirap Mm. din ma'am 'no, 'di ba, yung nakakaranas tayo ng baby blues and I'm very glad na Mm. nalagpasan niyo yun ma'am. Kasi meron po siyempre kasi we also here in Giting Tagumpay, we really also focus on Yes, ma'am. mental health and positivity po and nakakatuwang Mm. pakinggan na yung pagmamahal at pagiging isang ina, yung umiral para sa inyo na hindi niyo po Yes, yes hinayanan yung po. sarili na malungkot, but besides Yes, that, ma'am. at the same time kumuha pa kayo ng Mm. mga part-time jobs. Imagine, ano po, paano niyo Yes. ginagawa yun, ma'am? Ano yun, nagma-manicure kayo habang Yes, break ma'am, yes. time? So, yun nga, ma'am, during break time ko po, pumupunta kami sa stock room. So, bali yung mga kasama ko na rin, ma'am, na nagbre-break, yun na yung mga nililinisan ko. Ang galing mo, Ma'am Oo, Karen, tas minamanicure, so habang pinepedicure. nasa pharmacy 'to, sa Yes. habang break time niyo, nagma-manicure pa kayo parang Pero during break during break time? time po Eh, namin. okey And lang then, naman po, oo. natuto din akong, ma'am, nagre-band. So, during day off kasi nga yung pagre-reband is matagal na process yun, ma'am, lalo pat lima-lima yung mga customers ko. So, ginagawa ko na lang yun during day off ko. Yes, So paano yun, ma'am. 5 customers, so usually po ba nire-refer kayo or nagkakaroon din kayo ng from yung mga kasama niyo rin sa pharmacy? Yes, yes, ma'am. Yung iba, ma'am, referral. Wow, ang galing Yes naman ma'am, po. nakakatuwa naman po. Tapos dahil sobra na nga tedious ang tagal, natuto na rin kayo mag-rebond pero hindi na rin kaya. Yes, yes, ma'am. Ayos ka naman, nakakatuwa. Kaya pala ang ganda ng buhok ni Ma'am Karen 'no? Iba Yun. naman na ang gumawa nito, ma'am. Oo, yun nga ma'am. So I'm so happy to hear this ma'am 'no, na besides that na 2 months kayong after manganak, Yes, ma'am. besides working as a pharmacy assistant at this pharmacy, to earn more money para sa inyong anak, nag-part-time Mm. kayo and of course Yes, yun ma'am. nga, for rebond and also working Yes, yes. manicurist, pedicurist. Pero ma'am, Yes. nabasa ko rin po na kayo ay ibang bansa. Kayo po ay nag-decide mag-work sa OFW as an OFW, tama po? Yes, yes, Ano ma'am. po yung Yes turning po. point niyo po nun, ma'am? Kasi siyempre bata pa po yung anak niyo, at the same time, hindi po I think hindi naman po kayo magde-decide na pumunta sa ibang bansa kung hindi sapat ang inyong kinikita kahit meron kayong part-time job. Ano po yung Yes, nagtulak ma'am. sa inyo, ma'am, para mag-decide na kailangan kong umalis ng Pilipinas at iwanan yung aking anak bilang maging OFW? Yes, ma'am. Yun po, dahil sa kahirapan nga ng buhay, yun po ang dahilan kung bakit naisipan kong magtrabaho sa ibang bansa. So, year 2012, ma'am, I've decided to go abroad. So, ito yung palaging nagpapalungkot sa akin sa tuwing naiisip ko. Kasi sobrang hirap, Mhm. sobrang sakit sa dibdib, ang makita mo ang anak mong umiiyak at sinasabing, "Mama, 'wag mo kaming iwan." So, sobrang durog na durog ang puso ko Opo, that kasi time kasi yes. 2012 to ma'am 'no? So Yes, 2008, so yes, parang 4 years ma'am. old pa rin po yung anak niyo, tama po? Yes, yes, ma'am. And then OSR na nagkaroon kami hmm. yes, ma'am, nagkaroon kami po ng, pangalawang anak November 19.
2011. Kaya naisipan ko pong mag-abroad kasi nga lumalaki na yung pamilya So, namin. isang 4 years old, ma'am, and then isang Yes, yes, 1 year ma'am. old, tama po? Yes, Yan yung yes, mga ano ma'am. Ma'am Karen, yan yung tinatawag nating formative years. Yan yung mga times na Yes, yes napaka-importante ng po. ating mga anak Yes, makasama ma'am. ang ating magulang. Pero, Yes, you yes, know, ma'am. I applaud you po ma'am dahil sa hirap ng pagiging OFW, and alam ko po yan dahil marami Mm. po ako nakakausap, nakakahuli bilong OFW po. Yes, Napakahirap exactly po. napakahirap magtrabaho sa ibang bansa. At the same time, Exactly, ma'am. iniisip mo yung iyong anak nandito. So, paano niyo po Yes po. nalagpasan yun, ma'am? Ano pong ginagawa niyo para mawala ang lungkot, or hindi po kayo masyadong maapektuhan ang makapagpatuloy na makapagtrabaho? Ayun ano ma'am, that time sobrang durog na durog ako, sobrang durog na durog ang puso ko that time kasi wala akong ano, wala akong ibang magawa ma'am kundi ang iwan sila para maabot ang pangarap na gustong ibigay din sa kanila. Kaya sa mga OFW na nanonood, alam ko ang napagdaanan at naramdaman nila nung iwan ang mga pamilya dito. So pagdating ko sa abroad ma'am, ayan na naman, homesickness na naman ang kalaban. So halos gabi-gabi akong umiiyak, iniisip ko kung kumusta ba ang naiwang pamilya dito sa Pinas. So for more than 2 years ma'am sa abroad, hindi ko man lang naranasang pasyalan ang magagandang lugar. Alam niyo ba ma'am kung Saang bakit? bansa po 'to, ma'am, if you don't mind me Sa Hong asking po? Yes ma'am, sa Hong Kong po ma'am. Sa Hong Sa Kong Hong 'no? Ang ginagawa ko ulit ma'am doon during my day off, andun ako ma'am sa kapwa ko Pinay. So same story, same routine, nagkikiskis ng kuko, nagre-reband, tapos at kung saan-saan nagtatago kasi ma'am, pag nakita ka ng pulis doon na nagdo-double job, huhuliin ka. So wala akong sinasayang na oras para kumita. Kakain ako ng lunch, 4 PM na. Eto talaga, Ayan. ma'am, 'no, nai-inspire ako na marinig yung story, 'no, at actually medyo Mm. I'm getting a bit emotional, ma'am, kasi iba talaga 'pag nanay, ma'am, 'no? Iba talaga, ma'am, Yes. 'pag nanay. Lahat talaga ng hirap titiisin natin, mga tagumpay Yes. para mabigay yung Yes, ma'am. magandang, kinabukasan para Mm. sa ating pamilya. Lalo na si Ma'am Karen. Biro niyo 2 taon siya, mga kangiting tagumpay na hindi lumabas, nagtiis. Not only that, nagtiis siya na makapagtrabaho, pagod, pero at the same time doble Mm. tiis, kasi hindi niya makita yung anak niya, yung 2 anak niya. Biro niyo pagkaanak pa lang ni 4 years old yung anak ni ma'am, 2008, and then, 2011, iniwan niya pa ulit yung anak niya, and then yung naiintindihan natin, ma'am, iba talaga 'pag nanay, ma'am. Maluha-luha ka, Ma'am Karen, 'no, na pagkaalala niyo, Yes, ma'am. So every time ma'am na every time na may nag-i-interview talagang talagang napapaluha ako every time na naaalala ko yung mga napagdaanan din sa buhay. Gano'n talaga, ma'am, Alam niyo, sa Ma'am Karen and sa lahat na nanonood sa atin, na nakatutok lagi sa Ngiting Tagumpay, 'no, dito natin mapapatunayan talaga hindi lamang sa lahat ng success nakikita, or hindi lamang kung gaano ka ka-successful mo makikita na yung wins ba ng ating, yung mga pagiging successful years sa antas kung paano ka naging successful, because dito Mm. nakikita natin kung paano na-highlight natin, na maririnig natin ang istorya ng mga Filipinos like Ma'am Karen, na sobrang saludo ako dahil isa rin po akong nanay, Ma'am Karen, Um, Yes. and naiintindihan ko po ang hirap niyo nung time na yon, na Mm. nagtitiis kayo sa trabaho, but at the same time nagtitiis kayo na malayo sa inyong anak. Alam niyo po Yes, yun, hindi yes, madali yun, ma'am. ma'am, Oo, At sobrang hirap din. Opo, naiintindihan ko po, naiiyak ako nga din po, naiiyak, ma'am, sa totoo lang po. Kasi ang hirap malayo sa anak natin, lalo na 'pag nagkakasakit kayo, ma'am, tapos nasa ibang bansa kayo tapos nagtatrabaho, tapos may isip niyo yung mga Yes. anak niyo, minsan gusto na lang natin sumuko, na gusto na lang natin umuwi, makapiling, pero hindi natin magawa kasi
Siyempre sila yung Mm. priority natin, parang okey na lang na kahit yung sarili natin ang magsakripisyo, 'wag lang yung ating mga anak. Yes, After yes 2 years po. niyo ma'am sa abroad, tama po 'no? When kayo Mm. nag-decide na umuwi ng Pilipinas? I mean, ano ang nagtulak sa inyo para bumalik dito at magsimula? After 2 years, ma'am, bale, I've decided to go back home and stay with my family. So, bumalik ako, ma'am, sa drugstore as a Mm, product consultant sa isang product. Commission basis po kami noon, which is better kasi pag nakakuta na ako, meron na akong 1,000 kahit ilang oras lang. Pero dahil sa gusto kong umangat sa buhay, I've worked harder. So, minsan yung 3 hours, ginagawa kong 10 hours. And then, kasi mas maraming benta, mas marami namang kita hanggang sa naging top seller ako within Ilocos Sur and congratulations Ilocos ma'am, Norte. So, ang napakagaling sarap sa naman. feeling, ma'am. Ang sarap sa feeling na unti-unti mong naabot yung mga pangarap sa buhay. Tama po yun And ma'am, then, yung until my moms tell me na, bakit hindi mo subukan na, na magbenta ng lupa? kasi Kasi, nag-ahente po kayo sa yes, lupa ma'am. yes, ma'am. Bale, ma'am, yung mama ko kasi, um, nag, pag may magtanong sa kanya, yun, hinahanapan niya and then sinabi niya sa akin, bakit hindi mo subukang magbenta ng lupa para mas malaki ang kita mo? So, upon hearing that words, ma'am, I'm so eager to learn on how to sell a lot property. So, nung una, ang daming rejections. Ilang buwan din, abutin pa yata ng taon bago ako nakabuhay na mano. But I never quit, ma'am. I never stopped to learn on how to deal with the people, with the prospect buyers. So, training ako, nag-attend ako ng mga seminars, and then by posting, so ayun, dagsahan na yung mga kliyente, mga inquiries natin. So, close deal, close deal, close deal. Marami akong mga clients na naging na-close deal ko hanggang sa naging top seller pa ako sa mga project ng mga developer. So grabe, ma'am, ang sarap sa Biro feeling na niyo ma'am yung talon 'no, talagang totoo yung yes, sinasabi nila yes na po. everything happens in the right season, when the time Yes, is yes, right, ma'am. the Lord will Yes, make it ma'am. happen. From Yes, being yes a po. general clerk, nanganak kayo and then, Mhm. nag-work as a pharmacy assistant and during on break Yes, nagma-manicure, pedicure and on day off yes po. nagre-rebond, then you have to go Yes, abroad yes. for 2 years and then umuwi Mhm. kayo sa sariling sikap, Mhm. nag-training and ngayon real estate din na nagbebenta kayo at nakakabenta ng lupa ma'am. At the interest of our time, Ma'am Karen, gusto ko lamang pong marinig sa inyo dahil sa dami ng inyong pinagdaanan, but at the end of the road, you were able to find Yes, yes, success. ma'am. And not only that, the determination to, Mm. really focus and not really Mm. go onto these setbacks. Ano po ba yung mga gusto nyong, sabihin sa mga nanonood ngayon na nakakaranas din naman po? Kasi ngayon, ma'am, sa panahon ngayon, ma'am, marami po tayo mga negative aspects na nangyayari sa buhay natin, Yes, ang iting yes tagumpay. po. And I truly understand na maraming mga Pilipino ngayon ang dumadaan sa iba't ibang pagsubok. And like Yes, si yes, Ma'am ma'am. Karen, gusto nating marinig ang kanyang payo kung paano naman kung ano ba ang maging masasabi niyang life lesson or yung mga gusto niyang iwang bahaging advice sa mga taong Mm. dumadaan din sa hirap ngayon, Ma'am Karen. Go ahead. Mm. Yes, ma'am. So after that, ma'am, akala ko, ma'am, yun na talaga yung way ni Lord para malampasan ang kahirapan sa buhay. Pero God is really amazing. So He really knows the desires of my heart. And He gave me more than what I've asked for. So He used an instrument para makapagsarili ng project. So merong isang lot owner, ma'am, na pinagkatiwala yung yung lote niya. So, prinoject namin yon. Imagine, ma'am, hindi po kami ito yung pinakamalupit, ma'am, kasi hindi kami namuhunan. He just gave his trust at doon kami nag-start.
na sarili, mag-project. So kasama ko noon, may kasama ako noon si Mario Apelin. Bali kami po yung nag-project ng Luten na po yun. So inisip ko para hindi masira yung ma'am, yung tiwala ni seller, pinagbutihan namin ang trabaho. So kahit madaling araw na, ayun pa rin ako gumagawa ng files, naghahabol ng contract deed of sale, and so on and so forth. So from there ma'am, tuloy na ang naging project, and unti-unti ko nang naabot ang mga hangarin dahil sa sipag, tiyaga, determinasyon sa buhay. Kaya sa mundong ginagalawan natin ma'am, hindi madaling makuha ang mga bagay na gusto natin. Kaya lagi nating tandaan na lahat ng bagay na may proseso. So sa ngayon ma'am, kung marami kang nakikitang may resulta, natutuwa ka sa kwento nila, dati ganun lang, ngayon ganyan na. Pero tandaan po sana natin na ang mga ito'y dumaan din ng matinding pagsubok at pagsusumikap. So napagtagumpayan nila dahil nakita nilang higit na mas mahalaga ang mga pangarap. Kaya sa mga nanonood ngayon, sana ang kwento ng buhay ko ay nakapagbigay inspirasyon. So palagi nating paalalahanan ang ating mga sarili, aim high and set your goals. At sa susunod, kwento mo naman ang mapapakinggan natin sa ngiting tagumpay. Nakakatuwa naman po ang napakagandang inspirasyon na advice na sinabi niyo po at na maparating sa ating mga nanonood, ma'am, 'no, lalo na't nakatutok sa Ngiting Tagumpay. Dahil nga po, sabi ko nga, Ma'am Karen, dito sa Ngiting Tagumpay, we really want to highlight po yung mga Yes, iba't ibang Filipinos po, not only those na successful na, but also for those people na dumaan po talaga sa hirap bago nila yes, makamit yung kanilang tagumpay na ngayon ay meron yes, sila. yes, Kasi po ma'am. minsan, ma'am, Opo. iniisip nila it's an easy win po, or easy goal to get. Hindi po natin minsan nalalaman na marami pong pinagdadaanan bago mo marating. Hindi naman kasi yan mga kangiting tagumpay, it's not so very easy to really get something that you really want. Totoo po yan. Like Ma'am Yes, Karen, yes she po. worked as a general clerk. Mm. For after that, she had to leave the Philippines. She worked as a pharmacist Mm. first, but she had to leave the Philippines dahil lumalaki Yes. yung kanyang familya. Then, Mm. the strength and the determination, she went back, and by her mom advising her that she can do this, you really have to go and think outside the box po kung paano natin bubuhayin or paano tayo magkakaroon ng, magandang maibibigay para sa ating mga anak, lalo po kayo, no? Yes, So, ma'am. meron po ba kayong mga gustong batiin, Ma'am Karen? Sa lahat po na nakatutok ngayon, gusto niyo po bang batiin ang inyong pamilya, kaibigan? Ayan, binabati ko po si Sir Camilo Cortez ma'am, kasi kung hindi dahil sa kanya, wala din ako dito sa estado ng buhay na ito. And then second, si Engineer Edward Astrologio. So bali siya ma'am yung naging engineer po namin, na kahit siya din ma'am, hindi rin kami namuhunan. Yung serbisyo niya ma'am, pinautang niya rin. Ayun, Yes, kaya sana po siya napakalaking. yung nagbigay din talaga ng chance po Yes, sa yes inyo na ma'am. really matuto at magsimula dito Yes, sa yes linya po. na ito. Yes, yes ma'am. And third, sa pamilya ko, Perona family and Racuma family. At sa lahat ng mga nanonood po ng Ngiting Tagumpay. Yes, ayan, nakakatuwa naman po. May mga businesses po ba kayo ngayon, ma'am, besides yung mga pinagkakaabalahan niyo po? Yes ma'am. So, meron po akong pa-Airbnb. So, may resort po tayo na siya na rin na bunga ng ating pagtatrabaho.
And then meron po tayong construction services. So contractor po ako. Ang nangyari kasi ma'am, yung mga clients po namin sa abroad, yung mga clients namin from abroad, bali wala kasi silang mga relatives dito. So ang ginawa ko, bumuo ako ng grupo. So kumuha ako ng mga allied services ma'am, like licensed architect, licensed engineer, yung mga plumber, mga electrician, ganyan. And then, yun, bumuo po ako ng construction services. Ay, so isa palang contractor si Ma'am Karen. Ano po itong mga private projects po ba ito or yung mga build and sell, ma'am? Ano ma'am, mga private po. So yung mga nakakuha na sa akin ma'am ng mga lote, sila na rin ang pinapatayuan ko po ng mga bahay. Nakakatuwa na ma'am, isang napakagandang inspirasyon na mula sa pagiging isang general clerk, isang pharmacy assistant. Not only that, mga kanilang tagumpay, pedicure, nagma-manicure, pedicure during break time, nagre-rebond bago mag-off, 2 years na nasa Hong Kong. And now, isang contractor, isang Airbnb owner, isang resort owner po. Nagagalak ako, ma'am, na makita ang inyong success. Not only that, ma'am, at yung mga taong natutulungan nyo, syempre yung mga employed under your corporation right now, I'm sure natutulungan nyo din sila and then nabibigyan nyo sila ng aral and advice na ito yung pinagdaanan ko na hopefully, in the future, this will be your future as well, ma'am. Ma'am Karen, maraming salamat po. I wish you all the best po sa inyong businesses. Sana po lalo pong umunlad, sana po lalo pa pong mag-diversify. Maraming salamat po sa pagpapaunlak at napakagandang advice na binigay nyo rin po sa lahat na nakatutok ngayon sa Ngiting Tagumpay. Have a blessed Sunday, ma'am. Maraming salamat po. Kinagagalak ko po kayo makilala. Thank you po. Thank you, Ma'am Karen. Have a blessed Sunday po. Likewise, ma'am. Likewise.